Cheers mga master! Try natin tong Hallstatt beer na dito lang exclusive sa Hallstatt, Austria. Sarap! Cheers! Morning mga master! Ito na ang pamamaalam natin sa Prague. Ngayon nandito tayo sa train station, sa main station ng Praha, sa Prague. Mga master, nandito na tayo ngayon sa Vienna. Nandito tayo sa tram ngayon. Ay 4 hours yung biyahe natin mula dun sa Prague papuntang Vienna. Dito na tayo sa Vienna. Ang saya, ang lamig. Tsaka master, parang ang linis dito. Pag tingin mo pa lang ang linis ng mga daanan. Ang ating hotel, ang Mercure. Tingnan natin kung maganda siya. So itong ating room mga master. Bukas na siya. Saan ang ilaw? Ayun. Parang ang classic naman ito. Meron siyang sige, magagamit natin yung bubble bath. Kasi wala na naman bidet for sure. Ayan. Maganda naman yung salamin. Okay naman kahit pa paano. Parang malinis naman siya. Tapos malagyan na tayo ng mga gamit dito, maleta. Ayan. Salamin. Merong mga maliit na TV na LCD ba to? May pa-electric pan din si Mayor. At meron tayong bed na good for 2 pa. Sayang wala tayong katabi. At ang view ay ito. So diba, ayun, may simbahan doon na maganda. Pero hindi siya ganun kaganda yung hotel natin guys. Alam nyo naman na ano lang tayo, talagang budget friendly ang ating hotel. So okay na to sa akin, para sa akin, solve na. So mag-aayos muna tayo mga master at lalabas na ulit tayo kasi sayang ang oras natin habang nandito tayo sa Europe. Yo mga master, welcome to Vienna, Austria, ang ating pangatlong country dito sa Europe this year 2025. Ang Austria, ang capital niya is Vienna. At ngayon ay maganda ang weather, medyo malamig siya mga master. So nagsuot muna tayo ng panlamig kasi medyo malamig. Malamig siya compare sa Prague at saka sa Germany, sa Frankfurt. Ang German, parang widely spoken language nila dito sa Austria, no? Kasi ang Austria, alam nyo ba, landlocked country din siya, parang Switzerland. Kumbaga napapalibutan siya ng mga bansa, walang dagat. So ang Austria napapalibutan siya ng Germany, ng Italy, ng Switzerland sa south area niya, and then sa ibang area napapalibutan din siya ng Hungary. Ano pa ba? Basta ayun, hindi ako magaling talaga sa maps, pero ayun yung pagkakaalam ko. Landlocked country ang Austria. So master, konting kaalaman lang, no, ang Austria ay isa sa mga Schengen country na gumagamit ng euro. So makakabili tayo, makapag-shopping tayo dito gamit ang ating euro. At ang Vienna isa sa mga safest country sa buong mundo. Safest city. And then ano pa ba masasabi ko master, no? Ang Austria kilala yan sa mga malaking ambag ng history at saka sa mga music. Sila Mozart. Hindi ako magaling sa mga ganyan eh. Yung alala ko, nag-aaral ako dati nung elementary. Tinuturo yan yung mga sila Mozart, sila Beethoven. Pero hindi ako masyado nakikinig. Minsan ma-absent ako. Kaya tingnan mo ngayon, nga tayo. Itong area na to parang it reminds me of Georgia sa Tbilisi. Ayun, sa may Liberty Square, no? Diba parang ganito rin siya. Pero dito parang wala masyadong mga dumadaan na sasakyan. Tapos dun sa mga gilid-gilid papasok, magaganda siya. At saka ganda rin ng mga Austrian na master. So ito yung kanilang Museum of the Art History. Ito yung in-expect ko na na Vienna. Ganito kaganda. Tignan mo yung mga building nila, di ba? Yung mga art ng design ng building nila parang unique din siya eh. Parang pag ikinumpara mo sa ibang European, parang iba din siya, di ba? So dito na yung pinaka-center ng Vienna. So mag-iikot-ikot lang tayo dito o kaya maghahanap tayo ng pagkain kung saan tayo kakain. Mga master, bumili tayo ng schnitzel. Price siya na may ano ba to, fish? Hello. Hi. Is this salad? Parang fish? Very nice.
Para siyang ano, chicken nuggets. Tapos yung price niya. Total of 60 dirham tong nabili natin. Wala pang drinks. Tapos yung hotdog ang laki. Do you have it in chicken? Yes. Mahilig tayo sa sausage, so tikman na natin yung sausage. All of the beef. You can choose the beef normal. Matigas din yung balat, pero parang same lang din sa Prague yung lasa niya. Kasi may mustard tsaka ketchup. Kain tayo, ito lang yung aking lunch today. Tignan nyo master, oh, may note siya. Ayan o, note. May panota dito sa ano, sa Vienna. Siguro ayun si ano pa pa. Si Mozart pala yun. Puntahan natin. So ayan o mga master, si Mozart. Galing alam. Diba? Si Mozart. Sikat siya dito talaga. Tapos master, tingnan nyo rito. Parang ano oh. Parang kaharian. Yung naglalaro ka lang dito, tapos tatawagin ka ng ano mo, ng mahal na hari. Ang ganda master, no? Pinulan na tayo mga master, tingnan nyo. Pero ang ganda ng likod natin, no? Diba ang ganda? Marami ring mga tour bus dito. Siguro marami rin talaga nagtutour. So tawid tayo. Maganda rin pala dito sa Vienna. Ito itong building na to, parang gusto ko to. Maganda siya. Ito maraming ang nagtutour dito. Na-explain ni kuya mo kung ano ibig sabihin ng lugar na to. Gano'n, diba? Pero tayo DIY lang. Mas maganda pa rin yung sarili mo lang explore mo. Hawak mo yung oras mo, hindi ka nagmamadali. Ang ganda master dito. Parang walang tapo na bahay dito sa Vienna, no? Ang ganda ng mga design eh. At saka mapapansin mo talagang mayayaman sila. Tapos ito meron din siyang Zara. Diba? Mapabili tayo rito ng ano ng ating costume for today. Kasi medyo maulan, basa na ako. Wala pa naman tayong dalang kapote. Buti na pagdala tayong payong. Ay, ang ganda nito oh. Wow, ganda. Ang ganda ng church nila. Parang masyadong ginalingan yung pagkakagawa oh. Wow. Ang ganda. Tapos din naman may kalapati pa oh. Diba? Ang galing. Ay, ang ganda niya. Parang ang grande naman itong church na to. Tingnan nyo master oh. Ang detail, diba? Yung bubong niya kulay green. Tapos yung mga design niya, ayan oh. Diba? Ang taas pa nitong tower na to. Tayo sa St. Stephen Cathedral dito sa Vienna, Austria. Ito master, nandito tayo sa loob ng St. Peter Cathedral. Oh, ang ganda. Ang ganda oh. Tingnan nyo. Ang detailed niya master, tingnan nyo. Diba? Yung bawat poste may mga statue. Ito parang luma na tong mga picture na to oh. So yun master, galing tayo sa loob ng church. Ayun oh. Diba? Nakaka-amaze talaga. Katulad ng mga sinabi ko, nakaka-amaze ako sa mga Catholic Church. Kasi ang gaganda eh. At saka napakatagal niya na yung history niya ba. Kaya nagugustuhan ko yung mga Catholic Church. Lalo na dito sa Europe, no? Ang gaganda. Ito yung bilihan ng mga souvenir shop dito sa tapat lang ng church. Ito yung gusto kong car eh. 14 euro. Ang ganda oh. Tignan nyo master, ang ganda ng mga ref magnet nila dito sa Vienna. Ang ganda nito oh. Diba? Kaso yung presyo, isang piraso 5.99, dalawa 10 euro. Oh, mahal. Wow, ang galing. Tapos dito lang yan sa may gilid ng church. Grabe dito master yung mga kalesa sa likod natin. 60 euro isang round. So magkano yung sa dirham? 240 dirham. So mo, pasakay ka sa karuwahe, tapos iikot ka sa Vienna. Sulit ba?
So mga master, nandito naman tayo sa isang restaurant dito malapit sa may church sa cathedral na pinuntahan natin. So ngayon umorder ako ng Korean Asian food, di ba? Kasi namimiss na natin yung rice, may mga rice tayo rito. So umorder tayo ng tofu na parang tausi, ano ba ito? Klaseng tofu. Meron din tayong tom yum, meron tayong tempura at meron tayong fried rice. Meron din siyang kasamang plain rice. So hindi ko alam kung kayang ubusin lahat doon. Dami pa lang naka-order natin. So mamaya natin kukumpitin kung magkano lahat pag nakain na natin siya. Pag hindi natin nakain lahat, siguro take out natin. Sayang. So simulan na natin ang ating pagkain. Master, akala nyo lagi ako nagtitipid dito. Siyempre kakain din tayo sa restaurant. Simulan na natin kumain. Tara master, kain tayo. Wow, ang ganda! Ang lupit ng mga design master. Tingnan nyo. Wow! Hello master, ano to? Ang ganda naman nun. Yung nasa center natin, ang ganda. Tingnan nyo. Wow! Parang palasyo. So sa likod niya master, ito, pumasok lang tayo dito sa loob, tapos lumabas tayo dito. Ayan yung, yung may dome sa makikita natin. Lalabas ka, ito na yung makikita mo. So ang tawag pala dito sa lugar na to is Hofburg Wien. Tignan nyo master, meron pang rainbow, di ba? Ginagalingan masyado ni Lord sa sa panahon ngayon, bumawi siya kasi kanina ambon ng ambon. Ayun, ang ganda ng langit. Meron pang rainbow. Thank you Lord. Yo mga master, nakauwi na tayo ng hotel. Medyo napapagod na tayo ngayong araw kasi ang dami nating nilakad, kaya naman i-reward ko muna yung sarili ko. So yan, dito ngayon tayo sa washroom. Ang swerte natin sa washroom kasi meron tayong bathtub. So, at meron din tayong bubble bath. So i-reward muna natin yung sarili natin ngayon. Magbabat muna tayo sa hot water. Gamit tong bubble bath na to. Siyempre from Bath and Body Works yan. At mga master, cheers! Nandito na tayo sa Europe. Cheers para sa masasayang travel at sa mga susunod pa nating travel. Yung wines na nabili ko, hindi ko maintindihan kung ano ba siya, sweet, dry. Ang nabili ko, dry. So, okay naman siya pero dry siya sa lalamunan. Ang sarap ng wine, €5 lang. At syempre, maliligo na tayo dito. Dami rin yung bubble, medyo mainit yung tubig. Let's relax mga master. Good morning mga master, this is Master Jong. Ito ang ating day 2 dito sa Austria. Dito pa rin tayo sa Vienna. At ngayon ay kukuha tayo ng Kluk Tour papunta sa Hallstatt, yung pangarap kong lugar dito sa Austria. Although pangarap ko naman tong Austria mapuntahan kasi nung bata pa lang ako. Napapanood ko na yung cartoons, yung ano ba pangalan nun? Yung kumakanta sila. Nakalimutan ko yung pangalan. I-post ko na dito sa screen. So ngayon nandito tayo sa tapat ng Vienna Opera House. Dito kasi yung pick up natin ng alas 7 ng umaga para sa Kluk Tour papunta ng Hallstatt. Actually ang binayaran natin is nasa 545 dirhams. Hindi siya euro, dirhams. So i-convert na lang natin sa screen kung magkano siya sa euro. Dito sa Vienna, palupitan sila ng mga design ng mga bahay. Alam mo, kung yung kapitbahay mo is ganito yung bahay, hindi ka magkapatalo, ganito naman yung bahay mo, di ba? Sabi, ang ganda ng weather ngayon mga master, tingnan nyo. Sunny ngayon dito sa Vienna. Thank you Lord sa weather kasi kahapon nag-aalala na ako kasi baka umulan sa Hallstatt at baka ulanan yung tour natin. Pero thank God, maayos ang panahon at maganda ang kapaligiran. So, andito na ngayon sa bus. Isa tayo sa mga nauna. Umakyat, syempre. Bida-bida tayo guys. So mga master, ang ating tour for today ay full day. So 7:50 na umaga, magde-depart tayo dito sa Vienna. At may mga pupunta-puntahan pa tayo, mga lugar. Tulad ng Strangberg, Salzkammergut, tapos Hallstatt, as Hallstatt late na. Tama ba yung pronunciation natin? Hallstatt, Hallstatt. And then English speaking guide naman, kaya maintindihan natin yung guide. Actually ngayon is very jump pack ang ating araw kasi ang tour natin is umaga hanggang gabi. So tignan natin kung makapunta pa tayo ng Vienna, makakapaglakad-lakad pa tayo mamaya pagkatapos ng tour.
Stop over muna kami, master, dito. Grabe, ang ganda ng simoy ng hangin. Sarap. Ang ganda ng view. Tapos meron dito parang restaurant. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ito, master, ang ganda ng ano nila, dining area. Tingnan mo. Very European. Kaso parang 20 minutes na lang tayong kakain. So ito mga master, bumili tayo. Siyempre hindi tayo magpapatalo, no? Magwaldas na tayo ng kapirahan ngayon dito sa Austria. Alam nyo, ang binili natin is worth 15 euro and 30 cents. So 15 times 3, mga nang 65 dirhams yung binili natin. Ang mahal dito, grabe. Sinasamantala nila porque marami mga turista. Tapos bumili tayo ng ham and egg. Ito yung ham and egg natin na cost 10 euro and 90 cents. Almost 11 euro na to. Dalawang egg at 3 piraso ng ham. So kainin na natin ng mabilis, master, kasi 15 minutes na lang tayo kakain. Ang mahal, pero enjoy na lang natin to, master. May bayad pala yung CR, master. Kailangan mo lang voucher. So magabayad ka ng 0.70 euro. 0.70 lang naman. Pero grabe, no? Itabi mo lang to kasi pwede raw ito mamaya. Gamitin pa. Atin, balik na tayo sa bus. Ang ganda kasi may tunog-tunog pa ng parang, alam ba, music to. Siguro yung mga sounds nila, mga music nila. So may mga bus na rin na dumating, no? Siguro 3 bus to. Ito lang yung master, yung lake. Parang sumasalamin yung bundok. Kasi sa sobrang calm ng lake, parang mirror lake na siya. So mga master, touchdown, Hallstatt. Hallstatt pala pagkakabasa doon, hindi Hallstatt. Hallstatt, Austria. Ang ganda rito, grabe. Pagpunta mo pa lang, makikita mo na yung mga lake. Para siyang lumalaban sa Switzerland. Pero iba pa rin yung kulay kasi ng lake ng Switzerland, blue. Wala, Vienna, nag-travel tayo ng almost 4 hours or 3.5 hours papunta rito. Pero pag malayo naman pinupunta mo, talagang maganda naman kasi yung lugar. Ito nga palang Hallstatt, mga master, ang saltiest village sa buong mundo kasi sa sobrang tagal na ng history ng pagmamine nila ng salt. Tapos yung lake nila rito, yung sinasabi nilang very calm yung lake nila. Parang tinatawag nila lang mirror lake kasi napakakalmado nga ng lake nila. Tapos yung view ng bundok, nakikita mo rin sa aninag sa tubig. Pero tingnan natin. Wow, ang ganda, master. Ang calm nga ng lake nila. Tapos parang may mga nagsaswan-swan na boat doon, parang sa Baguio. Ay, ang galing, oh. May mga swan na nalipad. May akyatan doon, paakyat. Akyat-kyat. Tapos madadaanan mo itong magandang bahay, oh. Ang ganda, no? Ang ganda kayong view doon. Tingnan natin mamaya. May 1 oras tayo para maglakad-lakad dito sa Hallstatt. Yung mga paniwala, nandito na tayo. Nakakaiyak. Kaya pala doon dumadaan yung mga tao. Kasi sarado yung daanan. Ayan, oh. Sarado ba? Parang sarado. Gusto ko pumunta doon sa church. Ay, bawal. Doon nga tayo dadaan. Doon nga daw sa taas. Doon tayo aakyat. Sige, aakyat tayo. Grabe, master. Ang ganda. Tingnan nyo. May falls pa dun sa taas. Ayun, oh. Ang ganda dito. Panalo. Hindi ko ito marirecommend, master, sa mga may edad. Kasi parang hills tong lugar na to na paakyat-akyat. Pababa, paakyat. So, mga bata-bata pwede ito. Tsaka sa mga mahilig sa adventure. Suggest natin itong Hallstatt. Mahirap din kasi, no? Grabe, master, ang ganda na nasa harapan ko. Tingnan nyo. Wow! Ay, yung clock sa likod ko. Wow, ang ganda. So, ingat lang kayo dito kasi marami din daw pickpocketers. Tingnan nyo, master, ang ganda. Wow, may mga halaman-halaman. Bulaklak pa. Ang ganda, may mga Easter egg pa sila dun, oh. Hotel Gruner Bomb. May pagkakabigkas ko. Gelatria San Marcos. Tapos kita rin sa likod yung church ng Torre. Ang ganda. Tapos may mga bulaklak yung mga balcony nila.
Ang ganda rito, grabe. Nakaka-amaze. Very Austrian vibes talaga. Nakikita lang natin to sa mga Instagram dati. Ngayon nakikita na natin na personal. So try pa rin natin lumapit doon, Master, sa church. So ito yung evangelical church dito sa Hallstatt. At ayun naman ang Catholic Church. Sabi nila nung 6th century si Martin Luther, kilala niya ba yun? Diba siya yung nagpasimuno ng Protestant? So nakarating siya rito sa Hallstatt at syempre pinauso niya yung Protestante. Kaso nagalit yung emperor o yung hari, parang ganun. Pero noong 8th century pinayagan na sila yung mga Protestant na mamuhay katulad ng mga Catholic. Masarap maghugas ng kamay, Master, kasi malamig yung tubig. Lalo na ngayon mainit ng panahon. Nasa 21 degrees daw ang temperature. Master, nakaka-amaze dito. Nakailang sabi na ako ng ganda. Kaya naman pala tinanghal itong World Cultural Heritage Site. Ang ganda niya kasi talaga. Ang ganda ng view, no? Yun, di ba? Sexy na, maputi na. Swerte maging ano yun, boyfriend. Grabe, ang ganda. So mga master, order muna tayo ng pagkain kasi nagugutom na tayo. Ang hirap kumuha ng pwesto dito sa restaurant na to. Kasi laging punuan. Hi, can I order this pizza, bro? Tunfish? Fish? And can I have one of this also? I don't have it. I only have goulash soup now and pizza. Oh, really? So one of this and one beer for now. Okay. You wanna try the Hallstatt beer? Yes, please. Anything else? For now, that's it. Thank you. You? Sarap dito. Masarap gumastos ng pera. So in order nating pizza, it's worth 14 euro and 20 cents. And then yung Hallstatt beer, hindi ko alam kung magkano siya. Ano ba yun? So bahala na, tingnan natin yung bill natin mamaya. Master, kain na tayo. Ito ang ating pizza. It's made of tuna pizza. Siguro itong tuna na to galing sa kanila. May tuna ba dito? Hindi ko sure, ha? O baka sa ibang bansa baka gagaling pa sa Pinas tong tuna. At tapos bumili rin tayo ng Hallstatt beer. Na dito lang daw yan sa Hallstatt, sa Austria. Mabibili, tikman natin, Master. Sarap. Sarap ng beer nila, hindi matama, hindi mapait. Tapos yung tuna, tikman din natin kung masarap. Dahil nag-work tayo sa Greenwich, marunong tayo maghati ng pizza. Nag-work ako sa Greenwich dati, shoutout sa mga taga-Greenwich na ka-work ko. So ganito yung paghati ng pizza, para proportion, di ba? Ano, pwede kayong i-take out to pag hindi natin nauubos. So tikman na natin, Master, medyo crispy siya at saka manipis. Mainit, oh, fresh na fresh baked. Tikman na natin yung tuna pizza nila dito. Masarap yung tuna, parang hindi siya galing sa dilata, yung tuna talaga. Tapos malalasa mo yung tomato at saka yung mozzarella cheese. Masarap siya, Master. Kaya na natin sigurong ubusin to. Kain tayo. Kain. Try natin itong Hallstatt beer na dito lang exclusive sa Hallstatt, Austria. Sarap. Cheers! Meron ditong falls, Master, pero kailangan mo pang dumaan dito sa paakyat. Medyo nakakapagod siyang akitin. Ayan, o. So, tara, try natin puntahan. Nakakamiss naman tong lugar na to. Although talagang in-expect ko na ganito siya kaganda kasi pangarap kong talagang pumunta dito sa Hallstatt. Hindi to recommended sa mga masasakit ang paa, masasakit ang tuhod. So tingnan natin dito sa taas kung ano ang ganap. Ayun, hinihingal na agad tayo. Oh, kita na agad yung view ng simbahan, oh. So akit pa tayo ng konti para mas makita natin yung view.
So ito try natin kung saan naman to papunta. Feeling ko hindi naman siya private. Private na ba to? Tingnan natin. Meron, may umakyat. So akitin na rin natin to. Puntahan na natin ang dapat nating puntahin. Mamaya hindi na tayo makabalik dito eh, di ba? Pag matanda na talaga, hinihingal na, no? Bakit pa tayo? Buti may dala tayong tubig at may free tubig dito sa Austria, sa Hallstatt. Kasi ang mahal ng tubig dito. Ang ganda, master, grabe oh. Wow, ang ganda ng view. Tapos kung dito ka nakatira, no, dito ka nakatira, ano kayang feeling? Ay, may mga honeybee, master oh. Mga bees talaga sila. Ayan, diba? Masarap naman maging bee dito. Ang ganda ng mga bulaklak. Tapos ayun yung view, diba? Ang ganda, diba? Wow, ang ganda naman ng garden na to. Pero may garden nila, master. Masaya yung view mo. Wala lang. Parang sarap mabuhay dito sa Austria, no? Hindi sila masyadong nai-stress sa buhay. Tapos yung bakuran mo, ganyan, magtatanim ka lang pag matanda ka na. Tapos yung bahay mo, ganyan. Manonood ka lang ng TV, manonood ka lang ng 24 oras. Ang sarap lumahap ng sariwang hangin mula dito. Dito sa likod natin, ayan yung parang mga bundok dyan sa taas. May ano dyan, may funicular kung saan akit ka dyan para makita mo yung buong view nitong Hallstatt. Ang ganda, no? Pero alam ko magkano rin yung bayad doon, so hindi na natin ma-experience. Umakit naman tayo dito sa hills nila. So feeling ko sapat na to para makita yung view ng ganito. So ayan, baba na tayo, master. Baba na tayo at pinapawisan na tayo. Although mahangin, tsaka malamig yung hangin, pinapawisan pa rin yung sombrero natin. Ayan, pawis na tayo ngayon. So ayan ang Hallstatt, mga master. Kung gusto nyo pumunta rito, pumunta na kayo kasi sa Austria, isa to sa mga tourist spot. At kung gusto nyo mag-book ng mga tours, pwede naman para mas madali. Kasi medyo malayo siya sa Vienna. So mga 4 hours, 3 hours, ano din siya, travel time. Tsaka maganda, mag-e-enjoy kayo dito, promise. So mga master, ito, nakarating na ulit tayo ng Vienna. Ang lamig na. So ang tagal ng biyahe natin, 4 hours, biruin nyo na lang. 4 hours papunta, 4 hours pabalik. So ganyan kalayo yung Hallstatt na pinuntahan natin dito sa Austria. At ngayon dito na nagtatapos ang ating vlog. Actually, mag-i-stay pa naman tayo ng Vienna, pero pupunta na tayo ng ibang country. Pero dito tayo mag-stay since 1 hour lang naman yung travel time. Mula Vienna papuntang Slovakia, yung capital nila. At pupunta rin tayo ng capital ng Hungary, which is Budapest. So bukas pupunta tayo ng Budapest, pero dito pa rin tayo sa Vienna naka-stay kasi malapit lang naman ang Budapest, mga 2 hours away lang. Tapos yung sa Slovakia 1 hour away lang naman sila, yung capital city. So puntahan na natin mula dito sa Vienna. So ayun mo na mga master, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw papuntang Hallstatt na sobrang ganda at exciting. At ang tanong, babalikan ba natin ang Hallstatt? Syempre naman, babalikan natin. Siguro pag winter naman para malamig. So bibili lang ako ng souvenir kasi baka wala na tayong time bukas. Salamat mga master, good night. Parang ang daming tao dito tsaka ang crowded na mga sasakyan. Kasi panay traffic. Wow!